Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angeline G. Bayudan at ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa Information Age Timeline o ang mga naging milestone nito. Ang mga susunod na pangyayari na aking ilalahad ay ilan sa pinakamahalagang yugto na nagbigay daan sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at komunikasyon na ginagamit natin hanggang sa kasalukuyan. At ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Simulan natin noong 1946. Naimbento itong ENIAC computer. Ang ENIAC computer o mas kilala bilang Electronic Numerical Integrator and Computer. Ano nga ulit? Electronic Numerical Integrator and Computer. Ito ang kauna-unahang electronic general purpose computer. Ginamit ito noong Estados Unidos noong World War II para sa mga kalkulasyong militar. Kung iisipin natin at makikita nyo sa larawan, kasing laki ito ng isang silid-aralan. Ngunit ang kakayahan nito ay mas mababa pa sa mga cellphone na hawak natin ngayon. So, doon pa lang ay meron na talagang malaking ambag ang ENIAC computer. Ipinakita nito kung gaano kalayo ang inaabot ng teknolohiya. Dumako naman tayo sa 1948 Information Theory ni Claude Shannon. Ito ay inilathala ni Claude Shannon ang kanyang landmark na A Mathematical Theory of Communication. So mula rito, isinilang ang tinatawag na Information Theory. Ito ang pundasyon ng digital communication. Dahil dito, naging posible ang pagbuo ng teknolohiya gaya ng compact disc, mobile phones at maging ng internet. Kaya masasabi natin na si Shannon ang naglatag ng pundasyon ng modernong komunikasyon na ginamit natin ngayon. Kaya naman kakaiba ang husay na pinakita ni paring Shannon, di ba? Ngayon naman ay dumako na tayo sa 1984. Pagdating ng 1984, inilabas ng Apple ang Macintosh computer. Ito ang kauna-unahang computer na may graphical user interface at mouse bilang standard equipment. Tignan ninyo sa larawan. Dito nagsimula ang revolusyon ng paggamit ng computer. Mula sa pagiging pang-matematika lamang ng mga scientifico at bangko, naging kasangkapan na rin ito ng mga guro, librarians at graphic artists. Ang graphical interface ng Macintosh ang nagbukas ng pinto sa multimedia na ginagamit natin ngayon. Bako naman tayo sa mid-1980s o mas kilala bilang Artificial Intelligence. So noon pa lang pala ay kilala na ang Artificial Intelligence o nalikha na pala talaga. Sa kalagitnaan ng 1980s, nagsimula ang Artificial Intelligence bilang hiwalay na disiplina mula sa Information Science. Sa pamamagitan ng Object-Oriented Programming at mas komplikadong software, nabuo ang pundasyon ng AI. Layunin ng AI na gampanan ang mga paulit-ulit at nakakapagod na gawain sa paghahanap at pagsusuri ng impormasyon. Sa kasalukuyan, nakikita na natin ang epekto nito sa pamamagitan ng mga virtual assistant at iba pang intelligent systems gaya ng ginagamit natin ngayon ng ChatGPT, CC at iba pa. Nagamit natin ngayon sa ating pag-aaral, lalo na tayo ngayon, babad na babad tayo o gamay na natin ang paggamit ng Artificial Intelligence. Noong 1987 naman, ipinakilala ng Apple si HyperCard na ginawa ni Bill Atkinson. Sino na nga ang gumawa? Si Bill Atkinson. Ang HyperCard ang nagbibigay daan para sa ordinaryong tao na makalikha ng sariling information network gamit ang hypertext linking. Mahalaga ito dahil ito ang naglatag ng konsepto ng mga website at multimedia presentation na karaniwan na natin ngayong ginagamit, gaya na lamang ng PowerPoint presentation at iba pa. Fast forward, noong 1981, ipinakilala ang CD-ROM na may kakayahang magsilbing imbaka ng mga daang-daang aklat sa isang maliit na disk. Isa itong malaking pagbabago dahil nagbigay ito ng madaling paraan para makapag-imbak at makapagbahagi ng malalaking datos o mga data. Kasabay nito, umusbong din ang RSA Internet Security na nagsisilbing proteksyon sa datos at impormasyon sa internet. Habang lumalawak ang paggamit ng teknolohiya,
lumabas din ang pangangailangan para sa seguridad ng ating impormasyon. So talaga naman naging makabuluhan ang timeline ng information age. Ngayon naman ay dumako tayo sa impact of information age. The information age is now upon us. In the world today, technology is used all around us. Tama naman yon. Through the use of computers, cell phones, pagers, calculators, video game consoles, and many other technological advanced products. Education has changed dramatically. When we say dramatically, talagang nagbago ito ng husto. The information age is changing people everyday action and making tedious tasks run more efficiently. At agree tayo doon, di ba? Pag sinabi natin tedious tasks, talaga namang nakakapagod at paulit-ulit na gawain. Kaya naman malaking tulong ang information age upang mapagaan ito. Personal use and business-related use of computers and technology are constantly increasing. Many believe that this era has developed as it currently over the years to come. Our lives have changed greatly because of technology. The internet has opened up a whole new world of information that everyone can access and utilize. Halimbawa nito ay when a student has a project to complete and research is required, so years ago the students would have gone to the library and spend hours searching through stacks of books just to find some relevant information. But now, student can create a query on the internet through a search engine and is presented with thousands of resources that available at their fingertips. So, nasa kamay na natin nakasalalay ngayon kung paano nga ba tayong makakahanap ng mas magandang impormasyon kumpara noon na mano-mano at talaga magsusunog ka ng kilay. Nasabi rin dito that the internet not only provides information but also may new forms of communication. Totoo naman, di ba? We can respond with people across the globe through webcams, instant messaging, and email. O may bebe time na tayo through messenger, di ba? So, ganun talaga kalawak ang naging impact ng information age sa ating buhay. So, this is the reason why globalization is becoming a reality. So, sabi din dito, as a result, globalization, people can communicate with relatives over the internet and business can connect with unlikely partners. And not only has communicate grown through the internet, but also through newer cell phones, technology, and PDAs. In an increasing number of cases, cell phones are replacing landlines and are gaining more uses. Although there are many positive aspects of the information age, there are also many ethical issues computer users face daily. Sa kabuuan, ang information age ay nagbago ng paraan ng ating pamumuhay. Mula sa malalaking computer hanggang sa artificial intelligence, makikita natin na patuloy na umuunlad ang teknolohiya. Bilang mga guro, estudyante at mamamayan, tungkulin natin gamitin ito sa tama at makabuluhang paraan upang makasabay sa patuloy na pagbabago ng panahon. Kung iisipin natin lahat ng ginagamit nating technology ngayon, mula cellphone, laptop, internet, hanggang AI ay bunga ng mga milestones na ito. Kaya tandaan natin, ang teknolohiya ay hindi biglang lumitaw. Dahan-dahan itong umuunlad dahil sa mga taong patuloy na nag-iisip ng bago at makabagong ideya. At baka sa inyo, may susunod na inventor na magbibigay ng bagong yugto sa kasaysayan ng information technology at makapagbigay ng malaking ambag sa ating lipunan. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana'y marami kayong natutunan at naging maalam pagdating sa paggamit ng teknolohiya at ng pinagmulan nito.